sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:01. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sinundo na nina DILG Secretary Benher Abalos at PNP Chief Romel Marbil ang dating alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo sakay ng private jet kagabi matapos itong maaresto sa Indonesia kahapon. Naunang narinig sa DZRH. Yun, konti yabang. Ngunit, ang pagbabalik sa bansa ni Alice Guo ay maaaring maantala dahil humihirit ang Indonesian government ng swapping o swap o palit ulo ng bilanggo. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crespin Remulla, nais po ng Indonesian authorities na ipalit si Guo sa isang high-profile drug suspect na si Gregor Johan Hash, ang most wanted drug trafficker sa kanilang bansa matapos itong maaresto sa Bogo, Cebu noong Mayo 15. Sinabi ng kalihim na ang pagpapalitan ng high-profile inmates ay maaaring magpahirap o magpatagal sa proseso ng pagbabalik ni Mayor Alice Guo sa Pilipinas. Isyu ng bayan, Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo? Maulan na naman. Nako! Pabugso-bugso ang mga pagulan, pati ho dito sa Metro Manila. Kaya marami pa ring mga lungsod ang nagsuspindi ng klase. Ilan na lang, Ivan, ang hindi pa nakakapagsuspindi ng klase? Mukhang halos ang lahat Makati. na naman, Ang Makati, Quezon City, wala ring announcement. So may pasok na sa QC. Pati ang Pasig. Pati ang Pasig ay wala ring announcement ng suspension ngayon. So ibig sabihin dito sa mga nabanggit namin lungsod, Makati, Pasig at QC may pasok. Maliban dyan sa tatlong yan, lahat na ng mga lungsod, pati ang bayan ng Pateros
ay walang pasok sa araw na ito. Ingat po kayo kahit naman po yung mga batang iba kumbatsero gaya nung nababanggit natin, kung wala mang face to face ay meron silang online. Pero dito sa Manila may nadaanan akong ewan ko, siguro hindi nakapakinig kaagad. Kanina, may mga bata ako nakita na daanan may papasok baka miss na nila yung malamang nga. Sabi siguro patayin ko na nga yung radyong yan. Laging walang pasok. Malamang. O kaya naman kumbatsero, halimbawa yung estudyante siguro na mga grade 2 yan, grade 3, baka miss na niya yung jowa niya. O kaya gusto lang baon. Mabigyan ng baon. Pero sa lalawigan po ng Rizal, Bataan at Cavite, wala rin pasok. Yan. Umuulan pero ba't ba ganito? Flash Report. Flash Report! Ayun. May sunog. Mabilisan lang. Pasulyap lang. RH23 Edwin Duque. Kami Edwin. Jerry, katunying nasa second alarm na itong sunog na naganap dito sa Maria Clara sa Tuga-Tuga, Malabon. Nag-upisa itong sunog sa bahay ni Tunying Ikasyano na Bakawa ng Sabon at tabay na itong isang compound kung saan ay paupahan ito ng may-ari ng bahay. Sa ngayon ay patuloy pa rin napula sunog at pinaikutan ito ng pamatay sunog upang di naman damay itong mga katabing bahay ba sa Malakas Malabon. ba ulan dyan, Edwin? May ulan ba dyan? Ulan kanina, pero ngayon ay medyo humupa, pero may mga amon-amon pa rin, katunying. Pero ganoon pa man, hindi naging excuse yung sunog kung saan ay isang L3 van ang nadamay at ilang pang motorsiklo na hindi na nailabas dahil sa biglaan ng sunog dito sa naturang compound. Wala pa rin sa Malabon na dito kinagulat sa DSRH para sa Pilipino, para sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Ingat po tayo sa sunog. Medyo masalimuot pala yung hinihinging ito ng Indonesia, kumbatsero Saka kung hindi nila citizen yung drug suspect. Ano yata yun Australian national kumbatsero ang dito wanted sa kanila. Most wanted sa Indonesia, ito pong nabanggit natin pangalan kanina, si Gregor Johan Haas. O kaya baka ang tawag ng mga Kapampangan dito, Haas. Haas ka. Kasi ang spelling po H, Hes. Haas. H-A-S. Ayan, tama. Ayan, yun po yung apelido niya. Ang komplikasyon po nito, mga kababayan, ay sa Pilipinas kasi walang death penalty. So, kapag ka po ibinalik ng Pilipinas sa Indonesia itong suspect na ito na nahuli naman dito sa atin, kung ano man ang kasalanan niya rito sa Pilipinas, papatain nila yan. Talaga. Ang naman, ang Indonesia, matindi rin silang magpatupad ng batas sa drugs. Oo, totoo yan. Hindi ba? Kaya nga yung kababayan nating Pilipina, si Mary Ann ba pangalan ng kumbatsero, yung matagal yung drug courier, drug courier na convicted drug courier, diyan po siya. Hindi binabalik sa atin hindi binauuwi kasi meron silang paninindigan tungkol po dun sa illegal drugs. So kung walang death penalty dito, pumayag tayo na dalhin sa kabila sa kanilang bansa, nako. Malamang merong may mga kanyan, may mga komplikasyon ng konti yan. Medyo at hindi lang 'yon, kumbatsero, baka umentra din ang Australia. Dahil mamamayan nila yan. Dapat kung yan
pagpapasapasahan nyo rin lang, dapat dito sa amin yan. Pwede rin yun. Maaaring yun ang magpa-complicate talaga. At, Pero yung kung papatawan siya ng death penalty at kung talagang yan naman high profile drug suspect, palagay ko sa atin sige, bigay nyo na yan. Pasan nyo na yan, bahala siya dun. Sabi siguro nung mga kung halimbawa lang gamiting katwira, hindi namin pwedeng ibigay sa inyo yan kasi kami ay may respeto sa buhay. Baka ganunin pa tayo ng Indonesia, no? Baka wag kami. Baka sabihin sa atin wag kami. Wag kami. Panginoon kong buhay to. Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Let's Marvin Gaye and get it on. Kaya kasama ba kayo sa mga na-fake news kahapon? At ninervyos sa dramang melodrama at mala-aksyong mga fake news na naglabasan tungkol kay BBM at kay First Lady? Ang tindi nung ipinakalat na fake news talagang ang tindi, no? Kung detalyado mapapaniwala ka Oo. Mario at saka kumbachero, si Mary Jane Veloso daw pala yun. Mary, anak ko na Mary Jane. Mary Jane Veloso. Mary Jane Veloso. Nga, tama. Di ba? Ang dami maski ako, nagulat ako nung mabasa ko. Totoo ba ito? Oh, hindi. Mapapaganong ka rin pag nabasa mo dahil detalyado. Magaling ang pagkakagawa. Ang problema nito kung bachero, marami nang nag-share dyan, marami nang naniwala dyan, ano? At syempre, ang marami nating kababayan kasi na napaka-gullible naman ay kahit na magpaliwanag na hindi totoo yun. Hindi, totoo yan. Totoo yan. Ganun kaagad. Sinabi nung idol kong vlogger, totoo yan Ayan. Totoo yan. Ala na. Ala na. Kahit na, kahapon po, ang Pangulo natawa na lang dyan. At saka lumabas sa doon sa briefing sa NDRRMC, di ba? Na wala naman tama, wala man lang bukol o galos. Ang pagkakakwento, duguan daw. Duguan daw at dinala daw sa ano daw ipinukpok sa ulo? Magaling din gumawa ng Mario, saan ba yun? Talon-talo yung ating mga manunulat dyan sa grabe sa DZRH Drama Department. Ilalaban ko siya pagka nagkataon, ilalaban ko siya kay Tina Tina natin dito sa pagsusulat talaga. Yung nagsulat na yan. Ewan ko lang sa kanya pag hindi sumakit ang katawan niya. Asan ba yun? Asan ba yung pati ako binasa ko talaga ng buo pero hindi ko na senior kung pero ako nga nung may nag-message sa akin yan kahapon, sabi ko fake news yan, wag niyo na hong i-share yan. Pinasa lang daw sa kanya, I will delete it now, sabi niya. Yun nga ang problema. May binabanggit pang pangalan Sino ba itong Jose Alejandrino? Yan yung sumusulat ng yung Jose Alejandrino. Ay ang sulat ng laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So totoong tao ito, hindi ginamit lang yung pangalan niya, ganon. Hindi, ilang beses na yung nagsusulat yan. At yan yung laging sinasandalan nung ibang grupo, nung ibang mga tao. May mga binabanggit pang mga intelligence sources nila na palaging resource person ng SMNI. Kaya pala. Tapos kahapon, 'di ba, ang pinalilitaw nila nangyari daw ito nung Lunes. May oras pa 6:45 daw ng gabi nung Lunes. Nung Lunes na yun, kumbachero, alam mo ba kung nasaan si First Lady Liza Araneta Marcos? Nando sa Manila Polo Club at meron silang event doon kasama si former Chief Justice Artemio Panganiban, andyan si Chief Justice Alexander Hesmundo, magkakasama sila. Tapos nag-a-award ng mga scholars. Nung oras na yun. Nung oras na yun. Binabanggit. Naku, matindi ito. May inilipad pa daw ng helicopter papuntang wala ba tayong voice clip nun? Wala ba tayong voice clip? Sige, pakinggan natin. Sumagot si First Lady. Ano kaya ito? Hindi ba
ito ba pwedeng padaanin na lang ng ganon? Yung mga nagsusulat at naglalabas ng mga ganito? No? Mamimihasa, no? Matindi ito, yung bang pwedeng ilikha na sa mga tao ng ganitong mga impormasyon, mga ganitong mga fake Maraming news. naniwala. Meron ba? Sige nga, pakinggan nga natin yung sinabi ni First Lady ba to? First Lady Liza Araneta Marcos tungkol dyan. Can I just say for the record that at 6:45 yesterday, or when this happened 2 days ago, I was in the Polo Club. To my right was Manny Pangilinan, CJ Hasmundo. On my left was Art Panganiban, etc. And we were awarding certificates to scholars. That was at 5:15. Mike Toledo was my date until 7:30 or 8, something like that. I don't know where these people get their unbelievable. It's in my Facebook that I was there. But you know what, never mind. I guess you just have to try harder. Grabe talagang fake news. They're so desperado. O siya, that's my chismis for the day. Bong and I were just laughing. And we were saying, if he woke me up at 6:45 a.m., sabi ni Bong, talagang there'll be blood. But 6:45 p.m., it's the best they can do. It's so pathetic. Never mind. Yan mo sila, karma. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. At meron tayong isang napakainit na balita, mga kababayan. Kahit na baka alam na nung iba, pero mainit na balita pa rin ito, kumbatsero. Oo. Ito yung mainit na balita. Flash Report. Flash Report! Si Mother, nakaabang na naman, no? Sige na, sasabihin ko na. Nag-resign na bilang Presidential Communications Office Secretary si Attorney Cheloy Garafil. At pinagre-resign na rin po, binigyan po ng pagkakataon para mag-submit ng courtesy resignation ang iba pang mga opisyal ng PCO. Kahapon po ito. Nako, matindi. At ang ilalagay po bilang bagong PCO secretary. Pero hindi ito yung pag-assume niya ay pagkalipas pa ng ilang linggo mula ngayon. Ay si Secretary Cesar Chavez. Ayun. Tinatanong niyo siguro kung saan mapupunta si Attorney Cheloy Garafil. Siya po ay itinalaga bilang chairman ng Manila Economic Cooperation Office o MECO. Sa po Taiwan. Sa Taiwan. Palitan niya si dating Secretary Bebot Bebot Bello. Bello. O yan po ang ating latest report. Flash Report. Flash Report! Sandali po lamang, oras po natin, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chapwehon, 6:18 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Katotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas sumakot ng 8 parangal sa World Travel Awards 2024. Singil sa kuryente ng Meralco bababa ngayong buwan.
PBBM tiniyak na may mananagot sa pagkakatakas ni Alice Guo. Secretary Boyeng Remulla naniniwalang may ilang tauhan ng immigration ang sangkot sa pagkatakas ni Mayor Alice Guo. 8 sugatan sa sumabog na depektibong LPG sa Maynila. At nanay at tatay tinodas ng kanilang sariling anak bago nag-suicide sa Tanay, Rizal. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita, ACS Good News. Unahin natin ang magandang balita. Tumanggap po ang Pilipinas ng 8 pagkilala sa World Travel Awards WTA 2024 na ginanap sa unang pagkakataon sa bansa. Pinarangalan ang Pilipinas bilang Asia's leading beach destination, Asia's leading dive destination at Asia's leading island destination para ngayong taon. Ito ang ikapitong pagkakataon na nanalo ang bansa bilang nangungunang destinasyon sa beach sa Asia mula noong 2013. At pang-anim na pagkakataon bilang nangungunang dive destination na siya mula noong 2019. Wagi rin ang Boracay sa Asia's leading luxury island destination. Ang Cebu bilang Asia's leading wedding destination at ang Intramuros bilang Asia's leading tourist attraction 2024. Samantala, ang kampanyang Love the Philippines na inilunsad noong 2023 ay nanalo rin sa Asia's leading marketing campaign 2024 habang isang special award for Transformational Leader Award in Tourism Governance ang ibinigay kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Naging special ang ika-31 edisyon ng WTA dahil ito ang unang beses na nag-host ang Pilipinas ng prestigyosong Travel at Tourism Awards Gala Ceremony na ginanap sa City of Dreams, Manila noong Martes. Tingnan mo nga naman Kaya kayo, kung beach lang din ang pupuntahan ninyo, pupunta pa ba kayo sa ibang lugar? Kung dito beach, na. Kung beach din lang, saan pa ba kayo pupunta? Dito lang. Tayo ang may pinakamagandang mga beach. Dito sa hindi lang sa buong mundo, sa buong kahit dito sa Asia, tayo pa rin. Marami rin kasi dito sa Asia kung bacherong sikat Pero kapag ganyan, dagat, tapos gusto nyo lang magtampisaw sa gilid, sa buhanginan, magpangulong-gulong sa buhanginan. Tapos yung gusto nyo may mahabol sa iyo. Tapos gusto mo mag-dive. Tingnan mo nga kung bachero, kung kailan yung hindi ka na nagda-dive, tsaka tayo number 1 na ganyan. Bakit ba ganun ang nangyari? Dito na, huwag na kayo pupunta sa kung saan-saan pa. Alas 6:27 ang ating oras. Ito naman ang bad news. Bad news. Ay hindi, good news pa rin pala ito. Makakaasa ng mas mababang singil sa kuryente ang mga residential consumers sa loob ng franchise coverage ng Meralco ngayong buwan dahil sa mas mababang generation cost. Ayon kay Joe Zaldariaga, ang may-ari ng Meralco, bagamat hindi pa nila natatanggap ang final billings mula sa kanilang supplier, inaasahan ang pagbaba ng generation charge ngayong September. Nakatulong sa pagbaba ng generation charge ang pagtaas ng piso na nagpababa sa mga gastos sa mga supplier na karamihan ay halos dollar-dominated bukod pa sa mas mababang demand ng mga consumers nitong nakaraang buwan. Alas 6:28 na ng umaga, binigyan diin ng Pangulong Bongbong Marcos na ang pagkakaaresto sa dinismiss na mayor ng Bamban-Tarlac na si Alice Guo sa Indonesia ay isang babala at dapat magsilbing paalala na walang silbi ang pagtakas sa batas. Tiniyak ng Pangulong Marcos na may mananagot kaagad, sisibakin at kakasuhan ang mga taong tumulong para makalabas ng bansa si Guo, kilala rin bilang Go Huaping. Pinuri rin ng Pangulo ang mga otoridad ng Pilipinas at ang gobyerno ng Indonesia na nagsika para maaresto si Guo matapos itong makatakas ng bansa noong July 17. Ang tanong nyo, sino yung sisibakin? Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippine judicial system.
Ang tinig Yun. ng Pangulong Bongbong Marcos, tama yun, hindi lang Tama dapat yun. sibakin, Oo. dapat may kaso pa. May kaso pa. Ayan, gaya ng pambungad natin kanina sa nasa Indonesia na, kagabi pa. No, yun ang Sina- sabi. Lumipad na ba talaga, Mother? Natuloy ba sila? So nasa Indonesia na sila ngayon. Oo. Kagabi nga rin may ilang mga ahente ng NBI at ng Immigration Kumbatsero ang bumiyahe rin na rin kagabi. Papuntang Indonesia. Kaya lang one way. One way. Papunta pa lang doon. Ibig sabihin hindi nila sigurado kung kailan sila babalik. Ganun. Oo. Gawa nga nitong may hinihingi pala itong Indonesian authorities. Yun na nga. Yung palit ulo. Si Secretary Benhur Abalos, kung natuloy sila kagabi. Baka pwede natin tawagan. Mother, baka Si kahit Secretary Benhur Abalos. kahit na i-collect call mo na lang Collect muna. na lang kamo. Collect call. Ang bira. charge sa atin. Ganun ba yung collect call? Hindi, sa Sa tumanggap ng tawag. tinatawagan. This is a collect call from Manila. Ay, hindi. Wala dito. No. Ayaw magbayad. Alas 6:30 ang ating oras. Samantala, may hinala naman si Justice Secretary Boying Rimulya na may kasabwat si Mayor Alice Go na taga Bureau of Immigration. Nakabilang sa Pastillas Gang, kaya nakalabas ito ng bansa kasama ang kanyang pamilya. Ito ang sinabi ng kalihim sa press conference kasunod ng pagka-aresto kay Alice Guo sa Indonesia nang tanungin kung kumbinsido ito sa sinabi ni Sheila Guo na sumakay sila ng maliit na bangka bago lumipat sa mas malaki hanggang sa makarating sa Malaysia. Inamin ng kalihim na duda siya sa pahayag ni Sheila na sumakay ng bangka para makalabas ng bansa dahil mahirap bumiyahe sa karagatan ng ilang araw at ilang gabi. Samantala, inamin din ni Secretary Rimulya na masama ang loob niya kay Immigration Commissioner Norman Tansinco at hindi sila nag-uusap. Meron palang gano'n. May ganun pala. Matapos na hindi siya kaagad pasabihan ni Tansinco na nakatakas na pala si Alice Guo. Yan yung binanggit natin kay Commissioner nung in-interview natin na tumagal pa ng 5 araw. Alam na pala niya nung 15. August 15. Nasabi lang niya kila Secretary tapos sa Malacanang nung 20 na. na. Yun isang araw matapos na mag-privilege speech na si Senator Risa Ontiveros. Ayaw nating naiiskupan Kaya masama loob ni Secretary Boying Rimulya. Dahil naiiskupan siya. Totoo yan. Taga DZRH din yan. Tama. Si Secretary Boying Rimulya. Ulitin mo nga yung flash report kanina. Yung flash report kanina sa Malacanang. Sa Malacanang. Isa pa. Flash Report. Flash Report! Siguro rin ni Mother. Meron na naman. Uulitin lang natin yung flash report kanina. Ito po yung ating flash report kanina. Ayon po sa ating mapagkakatiwalaang source sa Malacanang ay nagbitiw na sa tungkulin. Yun parang graceful exit. Kapag sinabing nagbitiw. Kasi ang pangit pakinggan nung sinibak. Kapag sinibak kasi kailangan may sabihing dahilan. May dahilan. Na mabigat na dahilan. At hindi mo nalalagyan, bibigyan ng posisyon sa gobyerno. Pag sinibak mo. Ito, inilipat. Ililipat si PCO Secretary Cheloy Garafil bilang pinuno ng MECO o chairman ng MECO. Chairman. Diyan po sa Taiwan. Si Secretary Cheloy po ay nagsilbi ng 2 taon bilang PCO. Kapalit ng noon ay sinibak. Ayun ang sinibak. Yun ang sinibak. Si Attorney Trixie Angeles. Ayon sa ating mapagkakatiwalaang source, ang ilalagay po bilang kapalit ni Secretary Cheloy Garafil ay ang ating kasamahan dito sa DZRH, sa SOS. Ayan, ang isa sa mga original DZRH na si Secretary Cesar Chavez. Pero ang kanyang panunungkulan ay inaasa magsisimula pa hindi pa ngayon kundi sa September 16. Ayan. Kaya Secretary Cesar Chavez, laban tayo dyan. Laban tayo dyan. Mabigat na trabaho yan. Mabigat na trabaho especially ang communication. Kaya dapat bubuelo ka muna dyan pag magsisimula kang maging
communication secretary Totoo, ng hindi siya Malacanang. Hindi siya madali. So yan po ayon sa ating mapagkakatiwalaang source. Yan po sa Malacanang. Flash Report. Flash Report! Alas 6:34 na ng umaga. Susunod! Dito, boy! Nako, meron daw pong isang depektibong tangke ng LPG ang sumabog. Nako Ilang po. beses nang nangyayari yung ganito, no? Oh. Yung dahil sa defective na tangke. Nako. Alam ko po. Mag-iingat tayo At dyan. may mga sugatan dito, kumbachero. Oo. At Mm. alamin natin ano nangyari dito sa Tanay Rizal. Bakit pinatay ng sariling anak ang kanyang nanay at tatay? Naku po. Nanang po. Mario Joseph, ano? Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:34 ng umaga. This time check is... Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. standby lang RH5 at RH23. Ang ating pong malakas team ay nasa NHA Housing, Barangay de la Paz, Cogyo, Antipolo. Doon po sa mga taga Barangay de la Paz, Cogyo, Antipolo, sa NHA Housing dyan. Lakasan nyo na mga radyo nyo o kayo mga TV ninyo para sa kayo marinig kayo ng ating malakas team at kating-katinang mamigay ng limpak-limpak na salapi. Isang depektibong tangke ng liquefied petroleum gas ang sumabog na ikinasugat ng 8 sa Santa Cruz sa Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, karamihan sa mga biktima ay nagtamo ng second-degree burns sa iba't ibang bahagi ng katawan habang 2 ang nagtamo ng minor burns. Naganap ang pagsabog sa bahay ng isang Johnny Factor sa Quezon Boulevard alas 8 ng umaga at mabilis din namang naapula ang sunog na nilikha ng sumabog na depektibong tangke ng LPG. Sa Tanay Rizal, tinodas ng isang anak ang kanyang nanay at tatay sa pamamagitan ng pagbigti at pagtaga sa mga ito bago nagpakamatay sa pamamagitan din ng pagbibigti sa kanilang bahay sa San Andres, Tanay Rizal. Kagad na nagresponde ang pulisya at mga opisyal ng barangay, ngunit kapwa patay na ang mag-asawang Marcos at Melba Katapang habang sugatan ang isa pa nilang anak na si Christian. Batay sa salaysay ni Christian, bigla na lang nagwala sa hindi malamang dahilan ang kapatid na si Marbel. Babae. Sinakal ang kanilang ina kaya't inawat niya at ng kanyang ama ang suspect. Ngunit nakakuha ito ng bolo at pinagtataga ang tatay at ang kapatid. Gayunman nakatakbo palabas ng bahay itong si Christian at humingi ng tulong. Natagpuan naman ang bangkay ng suspect na nakabigti sa kisame ng bahay. Ayon kay Christian, dumaranas ng matinding depression ang kanyang kapatid na posibleng siyang dahilan ng pangyayari. Alas 6:43 na umaga. Oy, wala pong pasok ha. Walang pasok sa maraming lugar sa Metro Manila maliban sa mga lungsod ng Makati. Ayan, wala pong deklarasyon ng Makati. Pati ang Quezon City. Ang Quezon City ay wala ring suspension of classes ngayon at ang Pasig. Ang Pasig. Wala. So, ayos yung mga bata dyan. May pasok kayo. May naiinggit sa inyo yung matagal nang gusto makita, yung kanilang crush. Ayun. At ang kanilang baon. Alas 6:43 ng umaga. Sandali po lamang. Metro Manila ngayon.
May follow-up report po si RH23 Edwin Duque sa sunog dyan sa Tugatog, Malabon. 23 Edwin Duque. Come in, Edwin. Come in. Balikan natin si 23. Binabanggit mo pa naman kanina. Rapido kanina to si Edwin Duque. Punta naman natin si RH5 Val Gonzales. Kumusta ba yung mga estudyante dyan? Hindi ba sila malungkot dahil may pasok na sila? O sila'y masaya? O masaya sila? RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Jared Anthony, ako'y nandito ngayon sa bahagi ng Elliptical Road dito sa Quezon City. At tuloy-tuloy ang biyahe ng mga pampublikong sasakyan na nagsasakay ng mga pasahero, lalo na ang mga papasok na mga estudyante dahil may pasok ang mga mag-aaral sa buong Quezon City ngayong umaga. Tigil na ang ulan ngayong oras na ito, Jared Anthony. Pero payo natin dun sa mga papasok saan ng ba, eskwela. Val, saan ba ang pasok nitong dalawang kinukunan mo ito? Ayun, sumakay sa harap ng jeep. Sa unahan sumakay. Sa unahan sumakay. Yung mga eskwelahan na nandito sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Ayan o, ito. Talagang yun ang... talagang nakapokus ka doon sa dalawang estudyante sumakay sa unahan eh. Ayan o, ayan o. Hindi naman. Hindi naman. Dahil mayroon pa tayong isang video dyan. Mayroon pa isang video dyan na mga elementary student. Ito parang mga college na ito eh, no? Yung naunang sumakay na yan. Ayan o. Correct. Yan yung busy street ngayong oras na ito. Itong bahaging ito dito sa may Quezon Memorial Circle, Jared Anthony, dahil dito nagsasakay yung mga consolidated na mga pampaserong jeepney at mga modern na jeepney. At dito yung kanilang paradahan at kaya dito na rin nasanay itong malaking bilang ng mga pasahero. At dito rin nagsasakay ng libre yung mga bus ng Quezon City Bus Service dito sa lugar na ito, dito sa aming likuran na tigil na. Wala nang nararanasang mga pagulan ngayong oras na ito, Jerry Anthony, pero payo natin dun sa mga papasok ng eskwela, abay magdala pa rin ng payong dahil sabi ng Pag-asa, uulanin at makakaranas ng mga pagulan ngayong maghapon na wala naman ng mga baha na nararanasan sa mabababang lugar dito sa pinakamalaking lungsod sa National Capital Region. Ako si Val Gonzales, DJRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, salamat sa iyo, RH5 Val Gonzales. Sa mga nagtatanong po dyan sa Tarlac, kansilado po ang klase sa Concepcion. Oy, Mayor Andy Lacson, magandang morning. Mayor Andy, tsaka kay Bob Daus ng Maringal. Ayan, sa Concepcion Tarlac ba sila? Sa Kapas mismo. Sa Kapas Tarlac naman, kumbachero, wala ring pasok mula preschool at senior high school sa public at private schools. Ayun, Mayor Ray Katakutan, kumusta ba kayo dyan sa Tarlac? Andiyan na pala. Balikan natin ang sunog Manila ngayon. sa Tugatog, Malabon. RH23 Edwin Duque. Come in, Edwin! Yun! Kasaway ng malakas na boost ng ulan. Itiniglara ng Bureau of Protection na under control na itong sunog. Ito'y pagamaan pala ng sabon na pag-may-ari ni Ginoong Tunying Ikasiano. Sino yan? Sino may-ari? Tunying Ikasiano. Tunying Ikasiano. Ayan. Pangalan kasi kaya Tunying ito eh. Ayan. Ito'y matagpuan dito sa Maria Clara Street sa Tuga-Tuga, Malabon na natupok ng apoy kung saan ay nadamay lamang itong katabing kaupahang compound sa isang lugar. Maswerte na hindi nadama itong Smile Enterprises na tindahan din ang may-ari na dito ay nakadisplay yung maraming sabon at iba pang mga produkto. Hindi na naisalba naman itong L300 van, nakabilang na ang mga motorsiklo sa loob ng compound. Nako po. Dahil lahat ay natarakta. Pero maswerte itong bagong sasakyan na silver at isa pang nalagyan ng kumot dahil naamoy lamang ito ng apoy at hindi tuluyang nadamay. Ayon kay Marvin, isa sa mga nangupahan na kita nila na kumikislap yung kuryente hanggang magliyam ang bahay na gawa lamang ito sa light material. Inaanap pa ngayon ng Bureau of Protection ang sanhi ng sunog at kung nag-overload siguro.
Oo, yung kawat daw ng kuryente, kumikisap-kislap hanggang bumabagsak sa bahay yung mga apoy. Ayun. Ano yun? Ito Sa yung, poste? Sa poste nila? galing sa wire sa loob ng bahay at nakikita nila habang ito dahil video open sa taas dahil nagawa sa light material. Oo. Kaya maya yung sunog na yun nagdulot na ng pagliyab. Ayan, Nako. mabilis na Ang tindi, no? lumawak yung apoy dahil gawa sa light material. Isang malaking bahay ito at yung katabi nito, ito na yung pinaka-compound ng mga paupahan at ito yung nadamay. Sabi nga nila di baling walang gamit na madala, importante yung buhay ay naisalba. Kaya ngayon nasa kaba ng Maria Clara Street itong mga nakatira, pero problema biglang bumuhos na malakas na ulan ngayon, kaya basang-basa kahit yung mga gamit na naitabi ay basang-basa sa mga oras dahil napakalakas ng bagsak na ulan. Yan ating update, under control na mula rito sa Tugatog Malabon. Dito kinagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. 10 minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Standby lang ang ating malakas team dyan sa De La Paz, Cogyo, Antipolo, Rizal. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Maraming mga nangyayari, kumbatsero, pero baka malimutan ko. Ngayong araw na ito ay birthday ng aking panganay, si Achi Zoe. Happy birthday, Zoe. 16 years old na pala ang aking ang ating si Zoe, kumbatsero. Dalaga na. Dalaginding na. Happy birthday, Zoe Acacia Zoe Taberna. Ka-birthday mo pala, Zoe, si Sanse, si Sansing Dolores. Sansing Dolores. Sansing Dolores, happy birthday. Di ba may pa-concert na ina-arrange si Mami Sel? Oo, meron. Ito yung concert na ni Ogie Alcacid. Ogie Alcacid, Lani Misalucha, Julian San Jose, at Darren Espanto. Diba? Matitindi pala yan. Ano? Kailan yan? Kailan? Naku, pasensya ka. Patay ako. Ba't mo ko ipapahamak mo din ako. Pag nakakalimutan ko pagbali yung sagot ko. September 26 yata. 26. Pero ito, maganda tong concert na to sapagkat ang proceeds po nito ay magagamit sa ilang pasyente ng leukemia. Yung po may sakit na cancer. Kaya hindi ko na kayo iimbitahan. At umuulan yan. Saan ba makakabili ng ticket? Yan. Oo nga, Ba't ba ang dami mong tanong na hindi ko naman masagot? Sa mga gustong, lalo na yung mga tumutulong sa kanyang mga pasyente ng leukemia. Di ba? Yan. Abangan niyo po sa mga susunod na araw. Binigla mo ako Binigla mo ako bayaw Hindi ko tuloy napagandaan yung mga katanungan mo Professor Alex Barros from Vancouver, Canada. Nice lang daw nilang may pakasuyo lang ipaalam sa mga kamag-anakan at kaibigan ni dating Cavite Board Member Engineer Justito Buhain Minto na siya po ay pumanaw na ang kanyang mga labi at nakahimlay sa Our Lady of Fatima Chapel, Film Life Village, Las Piñas simula September 4 hanggang September 6. Ayan, nagpapaabot po ng paikiramay ang pamilya Barros. Yan, nakikiramay po kami at ayan. May mga tanong dito. Valid tong question na to Bakit daw lumipad kung totoong lumipad si Secretary kung hindi pa naman sure? Ayun na nga, naka-private jet daw. Bagamat yung mga umalis na mga taga-immigration, mga taga
NBI ay nag-commercial flights kagabi. Nag-commercial flight. Nag-commercial flight kagabi. Papunta ng Jakarta, Indonesia. Oo. Pal, mukhang ang pal kulang sa hindi masyadong bumibiyahe sa Jakarta. Cebu Pacific ang nasakyan ng mga taga-immigration kagabi. Samantala, may panawagan lang din kumbatsero, inaanyayahan ng Center for Excellence in Drug Research, Evaluation and Studies o CEDRAS Inc., ang isang organization na nagtetest daw ng mga gamot, ang publiko sa kanilang seminar na may temang Ensuring Quality Medicines. Ito ay gaganapin ngayon, September 5 sa UP Bonifacio Global City. Tatalakayin dito ang iba't ibang paraan sa pagsiguro na ang gamot na available sa merkado ay ligtas at epektibo. Sobrang importante. May mga taga-FDA daw na kasama dito sa seminar na ito. Ay, magandang umaga kay National Irrigation Authority o Administration Chief Engineer Eddie Guillen. Kumusta na ba yung kwan? Hindi tayo nakahingi ng update sa palay program nila, yung contract growing nila. Marami na ba, gaano ba inani doon? Ang ganda ng programa na yun. Gaano ba inani doon? Nasulit ba yung kanilang ginawang activity na yan? At matutuloy ba yung pagbibenta nila? Sabagay, may mga naunan nagbenta na ng murang bigas, bagong ani. At kung hindi ba nasira ng bagyo at ay, malalakas na ulan yung mga tanim na yan? Sige po. Ang kainaman nun, hindi kakaba-kaba ang magsasaka na bumagyo man. Sabi nga siguro, bumagyo kayo. Hinahamon ngayon ng magsasaka na naka-contract growing sa NIA ang bagyo. Sige pa, enteng. Sabi siguro hindi katulad dati na nervyos ang mga magsasaka natin tuwing magkakaroon ng bagyo. Dahil napipinsala ang kanilang mga tanim. Dito kasi insured. Parang garantisado yung kita nila. Kailangan na lang nila magtanim. Pagbutihan nila ang kanilang pagtatanim, pag-aalaga sa kanilang palay. Nia Attorney Bella Cruz Domingo, maganda morning. Standby lang, 52, Edniel Parosa. Take it away, pare ko. Tonying at Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Nakatutok din pala sa atin si Kuya Leo Palo. Sila Senator Bongo daw ay nakikinig sa atin lagi. Maganda yung Senator Bongo, maganda yun. Tama naman na matutukan yung tungkol dun sa PhilHealth, yung pagdadagdag ng benepisyo sa ating mga kababayan. Kasi lumilito, kaya may inabutang pera doon ang Department of Finance. May problema sa paggastos ang PhilHealth. Ang laki pala ng pera doon ba't hindi gamitin? At hindi po yun extra pera ng PhilHealth. Ito po ay pera na ibinigay ng gobyerno mula sa buwis ng ating mga mamamayan. At kaya ibinigay yon dahil para mapakinabangan. Dahil talagang kailangang gastusan ang healthcare system natin. Tulad na lang yung mga pangangailangan ng mga outpatient, kumbatsero. Di ba ang karamihan ang PhilHealth, pakikinabangan mo lang kapag na-ospital ka na. Tama. Marami ng mga benepisyo doon na nakasama na Dapat yun ang pondohan. Tulad na nga yung kahit na hindi ka ma-ospital, makasama ka sa nakakagamit ng PhilHealth. Kaya medyo malilito ka, kumbatsero, kung meron palang hindi nagagamit, bakit humihingi pa ng dagdag na premium? Yun diba? Medyo may konting... it makes sense. Diba? Humihingi ng premium. Tapos, hindi nila maibigay yung optimization ng benepisyo ng ating mga kababayan. Kaya talagang mako-question mako-question kahit na may katwiran pa ang Department of Finance yan, mako-question efficient ba ang PhilHealth? Tama yun, Senator Bongo, tutukan niyo po yan bilang chairman ng Senate Committee on Health. At magandang umaga po kay Mayor Garbo ng Mabalacat. Mayor Chris Garbo ng Mabalacat, magandang morning. Oras po natin, Kapopoy, 4 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Sandali po lamang.
Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, nationwide, worldwide at netwide. DZRH, pangunahing balita. Ayan, binuo ko Kuya Dennis Araw po ngayon ng Huwebes, September 5, 2024. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Indonesian government humirit ng palit ulo kay Alice Guo at Australian drug lord Gregor Hash. PCO Secretary Presidential Communications Office Secretary nag-resign na. Yusek Cesar Chavez papalit. Pangulong Bongbong Marcos dumistansya sa kondisyon ni Pastor Kibuloy bago sumuko. Tinawag na immaterial yung kondisyon. Pangulong Bongbong Marcos kinontra si Vice President Sara Duterte, walang politika sa OVP budget hearing. Balitang may sakit at na-ospital, tinawanan lang ng Pangulong Marcos, tinawag na fake news. At isang laseng patay matapos na makuryente habang umiihi. Opo. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, wala pang kasigurahan kung maiuwi ni na DILG Secretary Benher Abalos at PNP Chief Romel Marbil ang dating alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo sa pabalik ng Pilipinas ngayong araw. Ito ay dahil humirit ang gobyerno ng Indonesia sa Philippine government na ibigay sa kanila si Australian drug lord Gregor Johan Haas, kapalit naman ni Guo na kanilang naaresto kahapon. Kinumpirma ni Justice Secretary Boying Rimulya ang hirit na swapping o palit ulo ng Indonesian government kina Haas at Alice Guo na maaaring magpatagal sa proseso ng pagbabalik ng dating alkalde sa bansa. Si Haas ay naaresto ng Bureau of Immigration sa Cebu noong May 15 at ito ay tinuturing na most wanted trafficker sa Indonesia nang magpuslit ito ng mahigit 5 kilo ng shabu noong December 2023. Hindi lang masisibak sa serbisyo kundi kakasuhan pa ang mga taga-gobyerno na sangkot sa pagtakas ni Alice Guo. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pagkakaaresto kay Guo sa Jakarta, Indonesia. Ayon kay Pangulong Marcos, ang kanilang ginawa ay labag sa batas at salungat sa interes ng judicial system ng bansa. Inayuhan ng Pangulong Bongbong Marcos si KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy na sa korte na lang makipag-usap kaugnay ng mga kinakaharap nitong kaso. Sagot ito ng Pangulo sa kondisyon na inilatag ng abogado ni Kibuloy bago sumuko ang self-proclaimed appointed Son of God. Una nang sinabi ni Attorney Israelito Torion na handang harapin ni Kibuloy ang mga kaso sa kondisyong hindi siya ibibigay sa Amerika. Sabi ni Marcos, mistulang hindi alam ni Kibuloy ang proseso ng warrant of arrest at ang trabaho lang sa kanilang hanay ay arestuhin ang pastor. Ilang araw nang nagsasagawa ng operasyon ng mga pulis sa compound ng KOJC sa Davao City pero hanggang ngayon hindi pa rin siya natatagpuan. Sa ibang balita, nagbitiw na sa pwesto bilang kalihim ng Presidential Communications Office si Attorney Cheloy Garafil.
Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng 2x2, ililipat si Garafil bilang chairman ng Manila Economic and Cultural Office o MECO dyan sa Taiwan. Binibigyan naman ng pagkakataon ang kanyang mga undersecretaries na mag-ain na rin ng kanilang resignation. Ipapalit kay Garafil bilang PCO Secretary si Presidential Assistant for Strategic Communications Undersecretary Cesar Chavez simula sa September 15. Walang politika sa budget hearing sa pondo ng Office of the Vice President. Ito po ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos matapos na magreklamo si VP Sara na pinupolitika ng mga mambabatas ang budget ng OVP. Katwiran ng Pangulong Marcos, lahat ng ahensya ng gobyerno ay dumadaan sa katulad na pagbusisi ng mga mambabatas pag may budget hearing. I don't know where all of what can come up. This is a budget hearing. Well, hindi naman pinag-usapan ng mga this is something that every single government agency has to do. So it's a hearing. There's no politics in it. We do it every year. We do it with the same department. We do it. That process is well established and it has nothing to do with politics. It has to do with the budget. So I don't know how she can characterize these things, which is essentially an information gathering exercise for the House and for the Senate, so that they know what the budget will look like. So there's malayo sa politika yun. Ayun. Ba't ba maingay na ganun? Ano ba yung sinasakyan nilang yun? Helicopter? Parang helicopter. Parang nag-aerial inspection ng Pangulo sa mga naapektuhan ng bagyo. Itong mga reporter naman, hindi makahintay na bumaba. Sinamantala na nando doon sa helicopter. Pinagbigyan naman sila ng marami bang sa kayong chopper na yung kumpatsero? Parang malaki yung helicopter laki, na no? yun. Siguro mga ang kakasya doon, mga 8. Oo. Ay, yung helicopter na pinasakyan mo sa akin, 3 lang tayo nagsisiksikan pa tayo. Akatakot nga. Parang katapusan mo malaki ito, malaki. Para makapagsagawa ng interview ganun. Yun nga yung sinasabi natin, di ba? Sa parang mag-asawa, parang yung lalaki na tinanong ng asawa, ba't ginagabi ka ng uwi? Ayan, naging defensive yung mahirap pagka yung asawa. Naging defensive At mainit ang ulo pagka defensive. Nako, ayaw nang natatanong kapag guilty. Samantala, tinawanan lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kumakalat sa social media na nasa ospital siya at mayroong sakit. Tinawag ng Pangulo na fake news ang mga nag-trending na hashtag na nasaan ang Pangulo. Tanong tuloy ng ni PBBM, mukha ba akong may sakit? Tingkulot lang ako one day said that there was medical emergency. Medical emergency. Sir, which is why we are asking directly. It's totally and completely fake. I do not even have a cold. I do not have anything wrong with me. I'm fine. Thank you for your concern. Yun, si Pangulong Bongbong Marcos. Isang 42 anyos na laborer ang nasawi matapos makuryente habang umiihi sa isang resort sa barangay Cabahug, Cadiz City, Negros Occidental. Ang biktima na itinago sa pangalan, ang pangalan ay residente ng barangay Alihis. Lumitaw sa investigasyon na nakipag-inuman ang obrero sa mga kaibigan ng aksidente nitong mahawakan ng isang live wire na konektado sa bakod habang jumijingle sa bakod ng isang resort. Kaagad po itong dinala sa Cadiz District Hospital, ngunit idineklarang patay na. Ayan, kaya mag-iingat sa pag-ihi-ihi kung saan-saan. Matagumpay naman na na-rescue ng pulisya ang isang babae at isang lalaki na biktima ng hostage taking sa bypass road sa isang gasoline station sa Bukidnon. Sa Bukidnon Road, Barangay Catalunan, Davao City. Base sa report, live-in partner ng suspect na kinilalang si alias Sator, ang kanyang hinostage na ginang na kinilalang si alias Sabihon, residente ng Wellspring Village.
Ayon kay Davao City Police Office spokesperson Captain Hazel Tuason, nanlaban ang suspect at nakipagpalitan ng putok sa mga pulis. Naisugod pa ito sa ospital kasama ang isa pang sugatang biktima, ngunit binawian din ang buhay. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang pangalawa niyang biktima na si Ian Regner. Susunod! Tito Boy! Kabayanan po nyo, meron tayong follow-up sa mga nangyari sa Kongreso. Ano ba ang latest dito kay Cassandra Ong? Ang sabi kasi may hearing ba? May hearing ba uli ngayon? Kahapon meron, ewan kong meron ngayon. Dapat meron, para meron tayong napaglilibangan. Lalo na yung mga walang pasok. Merong isang congressman dahil biglang bumalik na naman yata sa I refuse to answer mode itong si Cassandra Ong. Sabi ni isang congressman, pakyut ka. Ginanon. Nagpapakyut ka. Parang ba't wala ba rin kahapon si Kong Dan Fernandez? Pag nawawala pala si Kong Don Fernandez, ayaw na sumagot ni Cassandra. Yun lang. Pero bago lang tayo magpatalastas, makibalita muna tayo kay Edniel Parosa. Lalo na yung Pasig, kasi ang Pasig may pasok. Ilan lang yun lungsod dito na may pasok sa Metro Manila. Pasig, Quezon City at Makati. Ayan. Puntahan nga natin ang Pasig. Ba't yung Makati hindi nyo pinupuntahan? Talaga raw. Baka magtampo si Mayor Abby Binay sa atin, ha? Hindi na nga sila nagdeklara ng... buong lingkod to, di ba? Wala silang declaration. Walang deklarasyon, pero ang nagdideklara na para sa kanila, ang Malacanang. Nawawalan lang sila ng pasok sa Makati pag Malacanang na nagdeclare. Tingnan nga natin sa Pasig kay Mayor Vico Soto kung bakit pa sila hindi nagdeklara. Wala bang ulan dyan? Alamin natin ang balita kay 52 Edniel Parosa. Kami na Jel! Serious Anthony, sinoong ng mga estudyante at kanilang mga magulang ang malakas na ulan ngayong Huwebes na umaga dahil may pasok pa rin sa eskwela dito sa Pasig City. Tanging nabanggit nga lang na lungsod ang hindi nagkakansila ng klase sa mga lokal na pamahalaan sa Eastern NCR, kasama dyan ang San Juan, Mandaluyong at Marikina, sa kabila ng nakataas at nararamdaman ng yellow rainfall warning ng Pag-asa. Sa pag-ikot ng DZRH News, nakita natin yung pila ng mga estudyanteng nakapayong at naghabang ng masasakyan sa iba't ibang bahagi pa lamang yan ng Barangay Rosario. Kanilang dyan yung mga elementary student at kanilang mga guardians sa Dr. Sixto Antonio Avenue at Amang Rodriguez, maging yung mga medyo maedad na mga high school at mga college, maging yung mga empleyado dito naman sa kahabaan ng Ortigas Extension. Para naman doon sa mga nakausap nating magulang sa Rosario Elementary School, gaya ni Nanay Aikin, okay lamang daw ang ginawa ng LGU dahil nasasadik na ang kanilang mga anak. Yung mga bata gusto na raw pumasok, maraming 3 araw na class suspension. Pakinggan natin siya. Lang din kasi yung mga bata gusto pumasok yan. Bahagi ng ating nakapanayam sa ngayon, malakas ang buhos ng ulan dito sa bahaging ito ng Ortigas Extension sa lungsod ng Pasig. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Pangunahing balita. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Ay, Dr. Sam De Lasa at saka si Ka-Jerry Labasan. Si Ka-Soji Jimenez, kumbatsero, sabi, Fujiwara effect na tong nangyayari. Grabe ang lakas ng ulan dito. Bumalik, nag-U-turn. Parang nag-U-turn ang dating, ano? Ganun ba ang dating, Ka-Soji? Si Ka-Soji, medyo magaling to sa weather forecast eh. Oo. Bira. At kaya pala ang sabi ng DA, nasa 8,000 hectares daw ng contract farming ng palay ang napinsala ng bagyo at nasa 400,000 tons ang naapektuhan. Ganun. Sa lahat na. Sa lahat na. Mamaya, pag may pagkakataon tayo ay ating tatanong yan sa Department of Agriculture. Samantala, kausapin po natin
ang matindi to kumbatsero eh. Oo. May mga nakapanood dito sa kakausapin natin na to kumbatsero na ano ginagawa ng babae na yun sa Kongreso? Hindi ganun. katulad nung pagkakasabi ni VP Sara na ano ginagawa ng convicted dito ba't nakaupo dyan? Hindi ganun eh. Itong kakausapin na ano ginagawa ng babae nito sa Kongreso? Sa Kongreso. Hindi ba dapat nasa Senado yan? Ayun. Ganun eh. May ganun eh. Kasi pag siya na ang nagtanong, maski ako, napatutok ako nung una kong mapanood itong kakausapin natin eh. Oo, ito po yung isa sa mga one of the brightest stars ng Kongreso ngayon. One of the shining stars sa Kongreso. Si Congresswoman Jinky Luistro ng Batangas. Congresswoman, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Ganda pa naman na intro natin. Wala na pala. Good morning, Katunying and Ka Jerry. And good morning po sa lahat ng ating mga listeners and viewers. Andiyan pala kayo. Akala namin nagulat. Via Zoom pala. Zoom. Kumusta po? Anong oras na po ba kayo natapos kagabi? Well, compared to the last hearing, yung sinundan, mas maaga naman. I think we finished at 8 o'clock in the evening last night. Bago lang tayo magpatuloy, Congresswoman, marami po marami kayong naging instant fans, admirers diyan po sa especially pagka po nanonood ng hearing niyo. Dati po kapag may hearing ang House of Representatives ay kung naka-live man yan, maswerte na kung may nanonood ng mga 3,000 dyan, 2,000. Kahapon, pagtingin ko sa YouTube, ang nanonood, 70,000 current viewers. Parang nanonood ng newscast, sa main newscast sa mga malalaking TV networks. Kayo po isa sa mga nababanggit na para daw nabuhay si Senator Miriam Santiago sa inyo. How do you feel about it, Congresswoman? Well, nakakataba po ng puso ang appreciation ng ating mga kapwa Pilipino. But of course, Miriam Santiago is Miriam Santiago. Talagang she's one of a kind. Napakadami pa pong bigas, ika nga, ang kakainin bago natin mapantayan what she accomplished during her time. No? But I wish to give the credit, of course, sa ating mga chairpersons ng Quad because they've been working hardly and diligently for this investigation. Truly nakaka-inspire po itong ating mga chairpersons. We have to understand, I am a first-termer, tayo po'y beginner, some call us as neophyte, pero it is truly overwhelming na makatrabaho itong napakahuhusay po nating chairpersons ng Quad Committee. Oo, at kami ho'y natutuwa na kahit na kayo'y neophyte o first-termer, tinan nyo, naka-attract na ng ganong. Dati, aminin natin na kapag House hearing, Congress hearing, medyo hindi ganun ka-interesado ang mga tao. Pero ngayon ay nakakakuha kayo ng attention. Siguro banggitin na rin natin yung iba pa na nag-stand out. Of course, without siguro baka sabihin naman without offending the other members of Congress. Yung isa pang bata, yung nabanggit ko sa inyo isang araw, yung Rods Gutierrez, yung Congressman Rods Gutierrez. Actually si Congressman Zia Alonto Adjong. Magagaling mga bago lang pero nag-stand out po sa hearing. Kayo po ba bago naging kongresista nagpa-practice po ba kayo ng batas o kayo po nasa politika na talaga? I engage in limited practice, Katunying, no? Hindi ko man masabing full-time tayo sa litigation kasi we also work as full-time municipal administrator of my hometown. That is Mabini, Batangas. During that time, ang asawa ko po ang mayor. Ano po law school nyo? Saan po kayo galing na eskwelahan? I am a proud Brahman. Ako po'y produkto ng University of Batangas College of Law. And of course, I give thanks to my former professors and to my former boss, the former DOJ Secretary Nani Perez, sapagkat
Malaki po ang naging impluwensya sa akin ng aking mga professors at boss during the time na tayo po'y nag-aaral pa ng law. Ayun. At least nakilala na po kayo ng mga hindi pa nakakilala. Puntahan naman natin yung hindi pa rin natin makilala hanggang ngayon na si Cassandra Ong. Ang narinig ko po nung mga unang hearing, kahapon yata, parang gusto ni Congressman Dan Fernandez na maging bahagi ng Witness Protection Program o maging state witness. Ito pong si Cassandra Ong. Pero during the progress po nung pagdinig, mukhang nabubusit na yung mga kongresista sa kanya. Ano po ba? Matutuloy pa po ba na siya ay maging witness o state witness? There was a consideration na maging state witness siya, no? We intended really before to recommend her to become a state witness kasi Katunying, Jerry, siya yung tinuturo ng lahat eh. Siya ang tinuturo ni Attorney Harry Roque. Siya ang tinuturo ng former employee in the person of Ms. Baterna. Siya rin yung tinuturo nung dating kasama din niya sa Lucky South, si Ms. Mascareñas. And even itong si A.R. de la Serna, siya rin tinuturo. And even the PAGCOR, they confirmed na si Cassie Ong ang naglalakad ng lisensya as POGO ng Lucky South, no? So it appears to us na very vital ang testimony ni Cassie Ong for us to be able to unfold. Sino pa ang nasa likod nito? May mga politiko ba na tumulong sa inyo? How did you come up with this so widespread operation of PAGCOR? Yung mga incorporators, puros Chinese nationals, no? So, we honestly believe na malaki ang maiitulong niya sa ating inquiry in aid of legislation if she will fully cooperate. Kaya lang, ang frustration natin kahapon, she kept on telling lies. Kaya yung napanood nyo, nabuwisit si Kong Adjong, tapos nagalit itong si Kong Abante, hanggang sa si Congressman Dan Fernandez started manifesting that he's intending to move again for her contempt and detention. This time, ibabalik sana yung Women's Correctional Center, which kung naaalala nyo, during the past hearing, doon natakot si Cassie Ong, no? Napaiyak siya doon. Yes, gusto sana namin siyang state witness, kaya lang we could not feel and we could not see her sincerity in giving her full cooperation. Pero kung sakali ho, Congresswoman, kayo, alam niyo ang batas, sa nalalaman niya kung makikipag-cooperate siya, marami siyang pwede ibigay na informasyon. Pero yung involvement ho ba niya, kung gaano kalalim yung involvement niya, pwede ba pa rin siyang mag-qualify na state witness? In choosing or considering a state witness, number one, dapat talaga akusado siya. She should be one of the accused. And then second, vital dapat ang testimony. And the third, she should appear as one of the list with the list participation in the crime, no? Tama po. Kasi try to imagine this, ha? She's only 19 nung pumasok siya dito sa POGO, sa Whirlwind, no? Now she's 24. Ang pinag-uusapan natin, 46 buildings which they erected, constructed in Porac, Pampanga. Saan nanggaling ang pera ng batang ito? And where did she got the courage para mag-engage sa ganito kalaking negosyo? Sabi ko nga, ako, when I was 19, and even when I was 24, wala pa akong ganyang maturity para ako'y makialam sa isang seryosong negosyo. Much more, itong merong mga criminal activities involved. Kaya ba, Katunying, Jerry, ganyan na ba kayo ka-mature at 19, at 24? You will be managing a company with 24 buildings and a house mansion
which worth is 2.5 billion pesos. Hindi Tama niyo po kayo. naitatanong, Congresswoman Luistro, when I was 19, si Jerry, 24 na po noon, nung 19 ako. Talaga. Kung po, wala po akong inatupag, kundi manligaw. Akala ko sasabihin mo, hindi pa ako marunong manligaw. Actually, Ang isa pa, Katunying, during the interpellation of Kong Abante, she revealed na elementary lang ang natapos niya. Totoo yun. Talagang very mysterious itong batang ito. Hindi nakatapos ng high school, hindi nakatapos ng college. Tapos, she's managing that very big corporation. Dalawa ang pinag-uusapan natin dito, Whirlwind, which is the service provider, allegedly, and Lucky South, which is the POGO. Kung saan nakita itong mga Chinese nationals who are victims of POGO operators, no? Una, saan lang galing ang pera niyang pampatayo? Pangalawa, yung lakas ng loob niya considering her age. And third, who is behind her? Yun. To be able to come up with all this operation Tama of po. all these companies and corporations. We have to add also, Katunying, Jerry, nahuli siya sa Indonesia with Sheila Goo. And during the last hearing, she admitted boyfriend niya, si Wesley Goo, kapatid ni Mayor Alice Goo. Ito ba coincidence lang? Parang ang hirap i-absorb na nagkataon bang si Mayor Alice Goo implicated sa POGO sa Bambantarlac. Tapos ito naman si Casiong implicated sa POGO sa Porac, Pampanga. Bakit pares POGO? Tama po. Tapos, boyfriend pala niya, kapatid ni Alice Goo. Ang sabi ko nga sa mga kasama ko sa quad, the more na nagsasalita itong si Casiong, lalong dumadami ang tanong. No? Kaya, we really felt frustrated kahapon na she kept on telling lies. Tapos nung turn ko na, biglang sumama ang lasa. Bumagsak ang sugar Hindi ko tuloy siya natanong. I was about to start interpolating her. Sabi ni Chair Barbers, nag-toilet break daw. 30 minutes na nagto-toilet break pa. Although we acknowledge na when she came back, talagang medyo pale, no? Pale. Bumaba daw ang kanyang sugar, according to the doctor of the house. Kaya lang meron ako talagang observation Number one, during the last hearing, she was cited for contempt and her detention was ordered already to happen in Women's Correctional. Bigla siyang nag-conform dun sa hinihingi namin na waiver of bank secrecy law, which will give us the opportunity to look into all her bank transactions. Kaya lang, niloko kami. Because kahapon, she confirmed na hindi pa siya handa na mag-execute ng waiver before a notary public, no? Ito naman, nung na-agitate na members ng Quad because she continued on lying, nag-manifest si Kong Dan Fernandez, magko-contempt uli. Women's Correctional uli. Sumama naman ang pakiramdam. Sabi ko, ang dami nang nagiging mga excuses Mukhang wag naman sana, but the way I see it, mukhang nagkaka-pattern. Na kapag naririnig niya yung Women's Correctional, nagkakaroon siya ng mga dahilan to do away with it. The first was her offer to conform to the waiver, which yesterday, pinawi naman niya. So, ang feeling ko, niloko kami. Because I was the one who insisted that she execute a waiver for us to be able to see all her bank transactions. Ito namang pangalawa, sumama ang pakiramdam. Bumaba ang blood sugar. But of course, I'm hoping maging maayos na siya. Because according to the doctor of the House of Representatives, ipapa-work up siya to make sure na she will be ready to attend our next Quadcom hearing. Congresswoman, malinaw naman na nakikita natin at sa observation nating lahat na may gumagamit sa kanya. Sabi nga natin sa murang edad niya na yon para makapagpatakbo ng ganyang kalalaking operation. Hindi basta-basta yon.
Ano kaya, pati kaya hanggang ngayon, pati sa pagsagot niya sa sa hearing ng Kongreso, ay meron pa ring nagmamanipulate, meron pa ring nagdidikta kay Cassandra Ong, kaya ganyan siya umasta sa House hearings? I believe so, Ka Jerry, no? Kasi kung maalala mo yung first time niyang nag-appear sa Quad, nung una takot na takot. And she kept on invoking her right against self-incrimination, no? Kaya napilitan tayong ilatag what are the parameters for you to invoke the right against self-incrimination. And then suddenly, ang bilis sudden shift. From takot na takot, biglang naging confident at active sa participation niya in the Quad. Nung naging active siya, doon ako lalo naging suspicious. Sabi ko, what's happening with this lady? Galing sa pagiging takot, ayaw magbigay ng kahit na anong information, and then in a split of the seconds, biglang nagsasalita. I think somebody's really dictating him. Somebody's giving him the green signal when to speak and when not to speak. And it is really hard to believe, Katonying Kajeri, na with her personal circumstances, siya na ba yan? I don't think so. I think a big person is behind Cassandra Ong. Okay. Hintayin natin. Kailan po yung susunod na hearing, Congresswoman? Certainly, we will be having a hearing next week, no? But we have not yet fixed the date. Opo. Maghihintay po kami muli sa mga tanungan dyan. Mukhang ni-request nyo na ipatawag si Rainier Chu. Rainier Chu ba yun? Yung isa na hindi... Rainier Chu. Kita niya, nanonood talaga ako. To our chairpersons, he has participation also in this POGO operation. And to add, we also move for the issuance of subpoena to Duan Ren Wu, and to according to Cassie Ong, ay ninong niya, the big boss of Lucky South POGO. So we want to invite him para marinig din natin ano naman ang kanyang masasabi about his involvement in this POGO operation. Okay. Congresswoman, salamat po. Magandang umaga po. Maraming salamat po at magandang umaga po sa lahat ng mga followers and viewers ng Dos por Dos. Thank you po. Si Congresswoman Jinky Luistro ng Batangas. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. This time check is brought to you by AC. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Star Wax, Wax. Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Kita na to the max. ACS.
Nagbabalik! Ito na muli ang pagkakataon mong panalo ng 1 million pesos! 1 million pesos! Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang malinis sa papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay ito sa loob ng isang white legal sized envelope at para sa iyong proof of purchase, lakipan ng tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na milyonaryo pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakihinggan. At ihulog ang iyong mga entries sa mga drop boxes sa iyong favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. May libo-libong piso pa ang prices sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Brought to you by Champion, tapat po sa inyo. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, tawanang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, tawanang katapat. Ka-Bloom! Charm Fat Corn, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Corn, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango! Charm Fat Corn, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Corn, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Bangong ka-bloom! ACS. Action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag pa natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, bida pa rin sa DZRH TV Match Point tuwing Sabado 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayon! Sa mga taga De La Paz, Cogio, Antipolo, andyan na ang ating malakas agent. Ayun, andito na si Sherwin Alvaro. Go, go, go! Yes, Anthony at Jerry, sa mga kababayan natin na binaha dito sa Barangay De La Paz, Antipolo na lampas tao. Dito yan sa may NHA housing sa may Block 20. Kung saan makikita mo hanggang ngayon hindi pa rin sila tapos na maglinis, maglabas yung kanilang mga nabatang mga gamit. Yung iba tignan mo nga yung mga sopa nakasampay pa. Nakasampay ang sopa dahil nag-aabang na maarawan.
na ngayon kalalabas-labas ang halos ng araw, biglang nangulimlim na naman yung haring araw dito sa De La Paz sa Antipolo. Pero napakaswerte itong sinanay dahil nasyempohan natin na nakatune in sila sa DZRH. Pangalan niyo, nanay? Juanita Martin. Si Nanay Juanita. Nanay Juanita, sabi mo pa makita yung radyo niya? Ayun, ito yung radyo niya. Anthony S. Jerry, ayan, no? Yung kanyang transistor radio. Kanya kasama nung bumaha. Kasama niya nung bumaha. Oo. Pero hindi siya nabasa kasi nakataas. Oo, nakataas. Hanggang saan po? Hanggang saan ba? Ayan, may ayan, no? May marka pa. Ayun, may marka pa. Pero nakakagdanan kasi. Pero kung bababa ka, halos sa dibdib. Hanggang dibdib? Yung tubig dito sa lugar nila. Oo. Paligtas na ano ka, kasi itong pamangking ko, kagigising ko lang nun biglang sabi niya gano'n sa akin, Mami, halika na, sabi niya gano'n. Ay, andyan na ang tubig. So, nagulat ako, pag labas nga namin, hindi na ako dito lumabas kasi nakasara tong pinto. Doon ako sa kabilang nung anak ko lumabas. May tubig na kaagad. Pag namin, ang bilis, gano'n kabilis. Ang bilis, Ako, napakabilis lang. Dati na raw ba yan, Sherwin? Bahain ba talaga yung lugar nila? Hindi, napakataas itong bahagi ng Tokyo at saka itong De La Paz. Mataas. Pero merong creek dito sa likuran nila na yun ang sinasabing nag-overflow. Na mabilis na nagdulot ng baha dito sa mga kabahayan. First time daw nila ma-experience yon? First time mo rin itong bahain. First time to. First time ng ganito kalalim. Kasi minsan umaahon yung sapa. Kaya lang, hindi masyadong hanggang dyan lang. Hindi ka pwede, hindi ka aalis. Hindi kagaya ngayon. Talagang ang bilis. Sobrang bilis. At wala nga halos na isalba na mga panggamit sa kanyang paggawa ng bag. Ayun po ang inyong kabuhayan. Oo. Gumagawa kasi ako ng bag. Paunti-unti lang naman. Hindi naman talagang Itaw natin yung mga bag ninyo. Yan, mayroon siyang gamit dito na makina na yun, no? Na nabasa rin ng naputik. Kanina nagtatanggal sila ng putik dito. Hanggang ngayon may putik pa rin. Ayun yung kanyang mga produktong bag. Yan yung ginagawa nyo. Kayo po ang mismo nagtatahi. Ako gumagawa. Ako din na gumagawa ng padron. Kasi hindi naman talagang malapihan. Pang ko lang. Nag-feedback. Ayun na. Kayong gumagawa ng mga produkto ninyo. Saan po ninyo binabagsak yung mga bag? Parang nilalako ko lang. Noon minsan mayroong umu-order. Pag may umorder siya na halimbawa ng 2, gagawin kong 3 para meron akong panglako. Yun lang. Yung mga gamit ninyo, yung mga materialis sa kamusta po? Ay, yung mga materialis ko nga siyempre basahan ko lahat. Hindi ko na yung tiningnan kasi ako, sabi ko baka manghinayang pa ako. Ay, Diyos ko, baka mamatay na ako sa hirap. Lalabahan ko pa yun, naanin ko lahat. Diyos ko po, sabi ko, hindi naman na pwede. Ay, ang ginawa ko, basta tinatapon ko na lahat, hindi ko na tiningnan kung ano yung mga Ngayon, eto, meron akong yung mga plastic ko kasi nakalagay sa nakakalungkot at nalulungkot yung si Nanay Juanita. Mahirap talaga yung ganyan sitwasyon. Kaya nung makita nga niya yung DZRH, talagang sobrang tuwa niya kanina. Sabi niya nagsabi sa akin. Parang pati yung bahay ko. Hindi ko maanuan. Tumutulo yung aking bubong. Parang ako. Kaya sabi ko, pinadala kayo sa akin. At dahil nakatune in sa DZRH, tanggapin niyo po itong konting tulong po na 1,000 pesos. Thank you. At saka grocery bag, t-shirt, DZRH umbrella. Kailangan ko to. Alam mo anak, mag-isa lang ako. Nag-iisa akong dito. Hindi lang nagpipilit lang ako maghanap buhay para hindi ako Sherwin. Para hindi ako Sherwin, gawin mo ng 3,000 yung kay nanay. Papadala ko na lang sa'yo sa GCash. Sige, dagdagan mo na. Additional 2,000 pesos para kay nanay. Mag-isa lang daw siyang naninirahan dyan, Sherwin? Mag-isa siya. Mag-isa lang siya na naninirahan dito sa kanya bahay. Gawin mo ng 5,000. Gawin mo na. 5,000 na. Gawin mo ng 5,000. Totalo 5,000 na. Gawin na natin 5,000. So, additional 2,000 pa.
yan, 5,000 piso para sa inyo, nanay. Maraming salamat. Talagang hulog kayo ng langit sa akin. Mag-iingat po kayo, nanay, ha? Mag-iingat po kayo, lalo't mag-isa po kayo dyan. Opo. God bless po sa inyo. Sana lalo kayong sumikat. Salamat. Thank you po. Ingat po kayo, nanay. At yung mga namin, at kahit paano, marating po namin kayo dito sa Barangay de la Paz. Kaya naman, nagpapasalamat kami na nakatutok pa rin kayo sa radyo. Nawala na yung video mo. Salamat. Sige, nakalalo ko kayo magiging paborito. Sherwin, eto pa, may umahabol pa rito. Dagdagan mo pa raw ng 2K, sabi ni Vic Lima. So, 2,000 pa magiging 7,000. Magiging 7,000 na. Salamat po. Diyos ko, hindi ko na po alam ko. Marami po salamat sa DCRH. Eto, nako, ikaw, maswerte kayo, nanay. Ito, si... Ang dami nakikinig. Yung misis ko, dahil birthday daw nung anak ko ngayon, na si Zoe, kumpletohin mo na raw, 10,000 na raw. May plus 3,000 si Mami Sen. Tingnan mo na. 10,000 piso pa. Tingnan mo nga naman yan. 10,000 pesos, nanay. Yun, anak, maraming po salamat sa inyo. Diyos ko, talaga hulog kayo ng langit. Ang bait ni Lord talaga. Opo, basta mag-ingat kayo. Basta lagi kayo makikinig sa DCRH. At saka po siyempre, yun, yung binabanggit nyo, lagi tayo magpapasalamat sa Panginoon. Thank you po. Salamat po, nanay. Salamat po. Maraming po salamat. God bless po sa inyo. Anthony at Jerry, talagang hindi ma-istinta yung kaligayahan ni Nanay Juanita. Hindi ko rin marinig kasi may dumaang motor. Ang ingay ng motor. Kaya hindi maipinta yung kaligayahan ni Nanay Juanita na narating siya ng DCRH sa kanyang sitwasyon ngayon na nakaligtas sa baha at ngayon magsisimulang muli bumangon para sa kanyang hanap buhay sa edad na 78, 78 years old, naghahanap buhay, naninira mag-isa, sinusubukan mabuhay. Pero ito, dinaanan ng bagyo, nakatayo at nagpapasalamat ngayon sa programang 2x2 sa lahat ng tulong na naiabot sa kanya. Yan ang DCRH News, RH6 Sherwin Bata Alfaro, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, at kay nanay. Talaga naman first time niyang makaranas doon sa lugar sa Kogyo ng ganong kalalim na baha. Grabe, ano? Ay, nako. Actually, sa Las Piñas din, marami din daw mga karanasang first time doon. Hindi daw ng mga baha kahapon dyan sa Las Piñas. Mukhang may gumuhong riprap dyan sa Las Piñas. Kaya may mga nabaha dyan. Si Kuya Arnold, kinukwento niya. Yun daw old house nila doon na dati hindi naman nababa. Ngayon, nabaha, nalubog, pinasok ng tubig. Kaya ito, panahon na para magpalit na kayo ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Ninong Dong Tolentino, maganda morning. Sandali po lamang. Number. Samang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Oy, napakabilis ng oras. Alas 8 na pala. Alas 8 na. Mariosep naman. Oy, thank you ulit, Mami Sel. Masaya din daw si Zoe dahil masaya si Lola. Naman, talaga naman. Talaga naman, ang sarap sa pakiramdam pag may napapasaya tayo, no? Happy birthday kay Kuya Ricky Caparino ng SFM Isabela at kay Kuya Rodel Lazaro ng SFM Bataan, mula kay Kuya DJ at sa mga taga Bohol. Batyero. May tagahanga mula sa Bohol, si Congresswoman Luistro, si Canilda at saka si Ka Ed Season. Maganda morning. Maganda morning. Colonel Chris Olazo
Alfonso, magandang morning. Kumusta ba dyan sa Taguig? Ayan. Lalo na dyan sa madalas mong iniikutan, yung BGC. Ayan. Siya ang Chief of Police ng Taguig, kombatero. Congratulations. Hindi ba galing siya sa Kwan? Galing ng Cavite. Galing siya sa Cavite. Saan na rin ang galing yan. Magaling eh. Kaya, Nako, nadagdagan pa kumbachero. May mga magbibigay pa kay nanay. Si Erwin, si Kuya Romel Sitin, may magpapadala din ng 5,000 para kay nanay. Yan, nako, tinan mo nga naman. Ipunin natin to para isang bagsak na lang, Kuyang. At maraming salamat po sa mga magaganda. Sino nagbigay? Si Vic Lima. Vic Lima, isa pa si Vic Lima. Napaka-matulungin din yan. Matulungin yan. Hindi lang umaaten sa mga sa mga pagpupulong. Ulitin lang natin yung isang pinakamalaking balita ngayon. Papalitan na po bilang kalihim ng Presidential Communications Office si Secretary Cheloy Garafil. Ayon po sa source ng 2x2, si Presidential Assistant Cesar Chavez ang itatalagang bagong PCO Secretary. Pinagsabihan na rin maghain ng courtesy resignation ng iba pang opisyal ng PCO. Ililipat po naman si Secretary Garafil bilang chairman ng MECO o Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan. Ayon sa source, si Chavez na magiging pangatlong communications chief sa ilalim ng Marcos administration ay magsisimulang magtrabaho sa September 16. Ayun. Abangan po natin ang mga developments sa mga balita. Hindi natin natalakay. Yung palang warden ng Davao Penal Colony. Nagbaliktad ng kanyang testimonya at binabanggit iniuugnay na pati ngayon si Pangulong Duterte. Pambihira. At pati yung dating PCSO General Manager si Colonel Garma. Doon sa nangyaring pagpatay sa 3 drug lords sa Davao Penal Farm. Pambihirang protest. Abangan po natin ang mga development. Ingat po kayo mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid, mga kabarkada, mga kapitbahay. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Champion Super